marami na naman po tayong mainit na balita sa araw na ito. At ngayon ay pag-uusapan lamang po natin yung tatlong mga malalaking pangyayari na siguradong may epekto sa galaw ng crypto market. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa pinakaunang malaking kaganapan dito sa mundo ng crypto. At ito po ay tungkol kay Bybit. Yan, at kung paano po sila ninakawan ng halos $1.4 billion. Yan po, ganyan po kalaki ang nawala sa kanila. Nitong February, isa po sa mga kilalang crypto exchange na si Bybit ay nabiktima ng malaking pagnanakaw. Ayon mismo sa CEO nito na si Ginoong Ben Zhu. Ang may kagagawan daw ay walang iba kundi ang Lazarus Group, isang kilalang hacker group mula sa North Korea. Ayon po sa datos, 1.4 billion ang kabuang halaga ng digital assets na nawala. Ngunit, ang nakakagulat ay higit sa 2/3 o 68.6% ng perang ito ay nananatiling traceable. Ibig sabihin, kahit ninakaw ito, sinusubaybayan pa rin ng mga eksperto kung saan ito napunta. Gayunpaman, 27.6% ng mga pondo ay gone dark na. Yan, ibig sabihin ay dumaan na sa mga privacy mixers at iba pang mga tools para hindi na masundan ang trail. Isa na dito ang Wasabi Mixer. Yan, Wasabi Mixer na ginamit para sa 944 Bitcoin na katumbas ng halos $90 million. Hindi lang ito basta crypto theft. Isa itong komplikadong money laundering operation. Gumamit din po sila ng Tor chain para i-convert ang mga ninakaw na Ethereum papuntang Bitcoin. Aabot ito sa 10,003 BTC na ikinalat sa halos 35,772 wallets. Isipin mo, ganun kadami ang pinaghiwa-hiwalayang wallets para lang mailigaw ang otoridad. Sa kabila ng lahat ng ito, nananatiling positibo si Ginoong Ben Zhu at ayon sa kanya ay kahit may nawala, may na-freeze na ring bahagi ng pondo. At higit po sa lahat ay nananatili ang pag-asa na ma-recover pa rin ang malaking porsyento nito. Ayan. Ngayon ay ano po ang nangyari naman sa Bitget at bakit po sila nag-rollback ng mga account. Yan, Bitget pa rin po tayo dito sa pangalawang balita natin dito. Yan, bakit sila nag-rollback ng mga account? Isa pang mainit na balita ay ang pag-rollback po ng ilang account sa Bitget. Ayan, isa po itong si Bitget po pala, magkaiba po pala si Bybit at saka si Bitget. Yan, si Bitget, ito po yung pangalawang malaking balita natin sa araw na ito. Yan, sila po yung nag-rollback ng account. Ayan. Isa rin po itong sikat na crypto exchange. At nitong April 20, sa pagitan po ng 8 to 8:30 ng umaga, UTC time po yan, kung saan nagkaroon ng kakaibang galaw sa market na ang Voxel USDT Perpetual Futures. Kaya dyan po nila isinagawa yung rollback ng ilang accounts. Kaya yan, baka maging yung account nyo, kung meron po kayong Bitget account, ay baka isa na rin po kayo sa mga naapektuhan sa rollback na ito. Yan, kaya kung may ginawa po kayong trades dyan at naapektuhan po sa rollback, ayan, sayang naman kung nanalo kayo. Ayan, kung nag-trade kayo tapos kumita kayo tapos rinrollback, yan, parang mawawala yung kinita mo dyan. Pero kung pag yung kagandahan dyan is kung pag nag-trade ka tapos natalo ka tapos rinrollback, yan, balik yung talo sa'yo. Kaya yan naman yung kagandahan. Yan, ayon po kay Bitget CEO Gracie Chan, hindi ito system-wide issue. Sa madaling salita, ang aberya ay nangyari lang sa pagitan po ng ilang traders at hindi dahil sa mismong platform. Kaya yan naman po ang kagandahan dyan. Hindi naman daw po lahat ng account ay apektado. Iilan lamang. Ang kagandahan po rito ay agad namang umaksyon ang Bitget. Yan, Bitget. Naglabas po sila ng plano para bayaran ang mga naapektuhan gamit ang kanilang $300 million protection fund or protection fund pa pala. Sapat ang pondong ito para siguruhing ligtas ang pera ng mga users. Kaya yan naman yung kagandahan. Yung mga naapektuhan na nawalan po ng funds
dahil sa rollback na ito ay binayaran naman po nila. Ayon po kay Chen, fully prepared daw sila para sa mga ganitong insidente at handa po silang magbigay ng compensation kung may natirang mga pagkalugi. Isang magandang halimbawa dito ay ang responsableng pamamahala sa isang crypto exchange. Hindi po perpekto ang kanilang sistema pero mahalaga po ang transparency at mabilis na aksyon. Yan yung pangatlong malaking balita naman natin sa araw na ito ay ito naman po ay tungkol kay Dogecoin. Ayan, ipinagdiribang po ang Doge Day at bakit po ito mahalaga sa community ni Dogecoin. Ngayong April 20, hindi lang ito basta petsa sa kalendaryo. Ito ang tinatawag na Dogecoin Community or Doge Day. Isang selebrasyon ito ng kanilang paboritong meme coin. Yan, nagsimula po ang Doge Day noong taong 2021 kasabay po ng International Weed Day. Sa simula, parang katuwaan lang ito. Pero ngayon, isa na po itong taunang event na inaabangan ng mga fans ni Dogecoin sa buong mundo. Sa kasalukuyan, si Dogecoin po ay nananatiling nasa top 8 sa pinakamalalaking cryptocurrencies batay po sa market cap. Umaabot na po ito ng $23.3 billion. Kaya isipin mo, isang coin na nagsimula lamang bilang biro pero ngayon ay isang bigating player na. Pero hindi pa rin ligtas itong si Dogecoin sa mga batikos. Araw-araw ay nagpapakawala ito ng 14.4 million na bagong Doge, kaya't mataas ang tinatawag na daily inflation rate nito. Umaabot po ito sa higit $2.16 million na bagong supply araw-araw. Ayon po kay Andy Lian, isang blockchain expert, ang lakas po ni Dogecoin ay hindi lang sa presyo, kundi sa community. Isa po itong kombinasyon ng enthusiasm, accessibility, at saka speculative excitement. Sa madaling salita, buhay ang community, kaya buhay din si Dogecoin. At ayan, ngayon ay pag-usapan naman po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Ayan, para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast ay mahalagang maunawaan po natin ang mga ganitong balita. Una, ang hack po sa Bybit ay paalala na kahit gaano po kalaki o kasikat ang isang platform, may panganib pa rin. Kaya wag po tayong umasa lang sa isang exchange. Gamitin natin ang hardware wallets o cold storage kung may malaking halaga tayong ini-invest. Ikalawa, ang insidente naman kay Bitget ay nagpapakita ng halaga ng risk management. Huwag po tayong pumasok sa derivatives trading o futures kung hindi natin ito lubos na naiintindihan. Ang isang maliit na glitch ay pwede po kasing magdulot ng malaking pagkalugi. At ang panghuli ay tungkol naman kay Doge Day ay nagpapatunay ito na ang community po nito ay may kapangyarihan sa crypto. Kahit joke coin pa itong si Dogecoin, nananatili po siyang buhay dahil sa lakas ng suporta ng kanyang mga users. Ibig sabihin, wag po nating baliwalain ang sentiment ng market. Minsan ang presyo ay hindi lang batay sa fundamentals, kundi sa collective enthusiasm ng mga tao. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman po tungkol dito ay ang crypto ay hindi na lang tungkol sa presyo. Ito ay isang komplikadong ecosystem ng technology, community at saka regulasyon. Ang nangyari po kay Bybit ay paalala ng kahinaan ng digital security. Ang kaso po ni Bitget ay paalala ng kahalagahan ng transparency. At si Dogecoin, siya ang paalala na kahit ang pinakakaiba pwedeng magtagumpay basta may tiwala at suporta ng community. Kaya ayan, para sa mga ka-crypto natin dyan, maging matalino po tayo sa pagpili ng crypto projects. Palaging mag-research at wag po tayong matakot magtanong. Sa huli ay ang layunin natin ay hindi lang kumita, kundi mapanatiling ligtas at sustainable ang ating mga investments. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.